Pinupukpok mo naman sira-sira. Sino ba naman? Sino yan? Ano ba yan? Sabi ho ni Atty. Mark Tolentino, hindi totoo yan. Ha? Yung ipinaparatang daw po kay dating Congressman Jing Paras na may tangkang tanim pokpok Ba? at pag-set up daw po kay Executive Secretary Ralph Recto sa isang sexual scandal. Aba? Ayon po kay Atty. Tolentino, kusa umanong lumapit kay Paras ang kampo ng arestadong talent manager na si alias Ken para mag-alok ng impormasyon na maaaring makatulong daw po sa gobyerno. Matindi ito. Paratang, saganting paratang at iba pang mga ano. Abangan natin, no? Kung mukhang ito'y kontrobersyal ito, Nelson, lumalayo na ng lumalayo, no? Nasasangkot dito ang kung sino-sino mga opisyal. Sabi naman, kasi parang mga movie writer ata naglalabanan dito Kanya-kanyang script, no? Ay, nako. Iba-iba. May twist. May mga twist ang istorya. Yung daw pinansir, si ano dito? Si Lian Libiste daw. Maawa ka rin sa tao, no? Ay, nako. O paano? Ang bilis po ng oras. Bukas ulit tayo. Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Programang paborito ng bayan sa umaga naman, lagi subaybayan, alas 5, mga balitang kompleto at totoo. Yan ang 100%. Bye! This program is supported by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Pure Gold. Sa Pure Gold, always mura, always kompleto, always may promo, always panalo. REH King's Empire Corporation. Masasaya, nakakakilig, at puno ng pag-ibig. Yan ang hatid ng Net25 Primetime Teleserye gabi-gabi. Kaya sama-sama nating subaybayan. Simula alas 7:30 ng gabi, Wonderful Mama. Alas 8, Kimchi Family. At ang bago nating aabangan gabi-gabi, My Love, Madam Butterfly. Alas 8:30. At pagsapit ng alas 9, muli nating subaybayan ang istorya ng buhay ni Janice sa Love in Her Bag. Sa magaganda at dekalidad ng mga programa ng Net25 Primetime Teleserye. Siguradong gaganda ang mood ng gabi nyo. Let's get together sa Net25. Sa Net25. This program is supported by Cable Link, Chinese General Hospital and Medical Center. Choose trusted healthcare with expert doctors, state-of-the-art facilities, and compassionate care you can rely on. Experience exceptional care within reach. Your trusted healthcare partner for over 135 years. Chinese General Hospital and Medical Center. Pure Gold. Sa Pure Gold, always mura, always kompleto, always may promo, always panalo. REH King's Empire Corporation. Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Narito mga balitang tinutukan ng mata ng agila. Mga naperwisyo matapos malubog sa tubig baha. Nagsisisi na kung bakit ibinoto si Pangulong Marcos Jr. Kami mahihirap kawawa, di ba? Kasi mayayaman sila, wala silang pakialam sa aming mahihirap. Samantala kung hindi dahil sa amin, hindi sila naluklok sa kinatatayuan nila ngayon, di ba? Kumunoy palpak na administrasyon ni PBBM.
hindi pinalusot ng ilang mga Pilipino na apektado ng matinding pagbaha. Magreklamo tayo na magreklamo, magalit tayo kung kailangan magalit to the government because we really deserve the best. Mga natabunan ng gumuhong lupa sa lungsod ng Baguio, natagpuan na. Bilang ng mga nasawi umaabot sa 10. Dike na itinayo sa gitnang bahagi ng Tulyahan River sa lungsod ng Quezon, pinangangambahang magdudulot ng mas malaking pagbaha. Sa ika-14 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, defense team ng pangalawang Pangulo iginiit na incompetent ang testigo ng House Prosecution Panel. At sa balitang abroad, bilang ng mga nasawi sa 7.4 magnitude na lindol sa Colombia, nasa 132 na. Search and rescue sa mga natabunan ng mga gumuhong gusali nagpapatuloy. Magandang gabi, Pilipinas, kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Pinagsisisihan umano ngayon ng ilang biktima ng malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Bulacan na ibinoto nila si Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang eleksyon, malaki ang kanilang pag-asa na bubuti ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Pero kabaligtaran ito dahil mas mahirap ang kanilang sitwasyon ngayon. Hindi naman naiwasan na ikumpara ng ilang biktima ng mga pagbaha ang kasulukuyang administrasyon sa Duterte administration na totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Report mula kay Hearted Molina. Sa gitna ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Bulacan, hindi lang tubig ang umabot sa mga kabahayan. Kasama rin ito ang galit, pagod at pagkadismaya ng ilang residenteng